Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Shoutout kay Elenita Padernos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kuya, anong ibig sabihin nito? Ibig mong sabihin, isang araw. Isang daliri lang ang iniabot ng kamay ni Huya. Kaya para sa lahat, ito dapat ang pinakaangkop. Umiling si Huya, one means, the fastest is an hour, the latest is 1 day. Okay. Ang pinakamabilis ay 1 oras, ang pinakahuli ay 1 araw. Huya, I really like you more and more, you are quite efficient in doing things. It's true, kung alam kong totoo, may kalokohan tayong Chanho. Haha, umalis na si Chanho at sumama si Huya, simula ngayon lalakas na ang team natin sa mata. Sa sandaling ito, isang tunog ang biglang dumating. Parang napakasaya mo ngayon. Nang matapos siyang magsalita, pinapasok ng matanda ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan. Nang makitang isa itong elder, mabilis na tumayo ang lahat, at lumuhad ang lahat. Maghihintay ako at makikita ko ang mga matatanda. Ang matanda ay sinulyapan ang lahat na may bahagyang kawalang kasiyahan, pagkatapos ay lumakad sa gitna sa ilang hakbang, lahat, bumangon ka. Oo, tumayo ang lahat, inalis ang kanilang mga ngiti, at isa-isang ibinaba ang kanilang mga ulo. Pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang naging saya mo ngayon? Sa madaling salita, may pakinabang ba sa iyo ang posisyon ni Chanho? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang hindi maiwasang manginig. Sa maraming taon nilang kasama ang mga matatanda, alam nila na ang pinakaayaw ng mga matatanda ay ang pakikipag-away sa pugad. Kuya, huminahon ka, ang ikinatutuwa natin ay hindi kung ayos lang ba ang Chanho, ang ikinatutuwa natin ay nagsimula ng hindi makayanan ni Han Sanchen ang pagpapahirap at magsasagutan na. Hindi tinanggap ng matanda ang panlilinlang na ito. Malamig siyang ngumiti at mapang-asar na sinabi, anong katibayan ang mayroon kang magpapatunay na magsasabi ng totoo si Han Sanchen? Sinabi ba niya sa iyo? Ito, medyo napahiya ang lahat, halatang masyadong makulat at target ang tanong ng matanda, paano nila ito nasagot? Tumayo si Huya sa pagkakataong ito at lumuhad sa lupa. Back to the elders, Han Sanchen must explain, it was his subordinate who told the commanders the truth. As for the reason, it was because the subordinate pledged their heads as guarantees, therefore, the commanders guarantee with a human head. Huya, is your head worth anything? Malamig na sabi ng matanda. Siyempre walang kwenta ang ulo niya, pero si Huya cleverly took all the blame on himself at this time. Sa makatuwid, para sa mga commander, ang pagganap ni Huya ay tiyak na karapat-dapat sa kanilang proteksyon. Elder, ang interogasyon kay Han Sanchen ay unang nagbunga ng mga resulta, at lahat ng ito ay dahil kay Huya. Oo, naririnig nating lahat ang patuloy na galit na pang-aabuso ni Han Sanchen, sapat na ito upang ipakita na ang panloob na depensa ni Han Sanchen ay nasira, at ilang sandali na lamang bago siya tuluyang mapilitan na umamin. Mangyaring humingi ng payo sa mga matatanda. Nang makitang nagsasalita ang lahat ng mga commander, at nang marinig na ang mga resulta ng mga ulat na ito ay medyo nasiyahan siya, bahagyang ibinaba ng matanda ang kanyang galit. I am not an unreasonable person, but although our situation has a great victory ahead, there is no victory when we don't have it on our hands. I don't want you to relax at this time, and I don't even want you to relax. You are hostile to your colleagues, do you understand? Mamaya ko na lang iintindihin. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Huya, ang matanda ay tumingin kay Huya. Han Sanchen talaga ang iyong inaasahan, maaari mo bang ipaliwanag ito sa pinakahuli ng 1 oras o sa 1 araw sa pinakahuli? Huya lowered his head,
Judging from the current situation, Han Sanchen is very repulsive to me for trampling on his dignity with everyone. Kanina pa niya gustong hilingin sa amin na huminto na sa mga transaksyon, pagkatapos ko sinasadyang tumigil sa loob ng ilang oras, patuloy ko siyang pinahirapan, ngayon, dagdagan ang intensity. Han Sanchen not only cursed me crazily, but also started to scream in pain. I believe hindi siya makakapit ng matagal. Bahagyang napakunot ang noo ng matanda, gusto mong yarakan ng lahat ang kanyang dignidad. Paano? Ngumiti si Huya at sinabi sa matanda ang plano niya ngayon. Nag-isip ng mabuti ang matanda at nagtanong, magagawa ba ang pamamaraang ito? Kumpiyansa na ngumiti si Huya, Huya Daodan, gusto kong makipagsapalaran na sabihin iyon sa iyong pagkakakilanlan at katayuan bilang isang elder, kung nahuli ka ni Han Sanchen, ngunit hinayaan ni Han Sanchen na bugbugin ka ng mga pusa at aso, ano ang mararamdaman mo? Agad na galit ang matanda, he dares. Sa reaksyon ng matanda, malamang hindi na kailangan pang sabihin ni Huya. Tinapos ni Huya ang kanyang mga salita at masunurin na ibinaba ang kanyang ulo. Natigilan ang matanda at halatang hindi nag-react kahit sandali, akala pa lang ng lahat ay galit na galit siya dahil sa pagkakabangga ni Huya, biglang. Humagalpak ng tawa ang matanda. Kung tutusin, siya ay nakikibahagi sa gawaing panaktik. Kung tutusin, siya ay isang tao na sanay na damailan ng dugo sa dulo ng kutsilyo. Hindi lang ikaw ang naglakas loob na kontrahin ako ng diretso, ngunit higit sa lahat, napakahusay mong pangunawa sa mga iniisip ng mga taong tulad ko at ni Han Sanchen. Nagpakawala ng mahabang hininga si Huya at tuluyang pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Uri sa akin ng matanda, hindi ko sinasadyang isipin ang iniisip ng matanda. Inisip ko lang ito sa kanyang pananaw, ano ang pinakamahalagang bagay para sa taong ka-level ni Han Sanchen. Kahihiyan. Tumanggo ang matanda, itong dragon sa langit ay hindi natatakot sa kamatayan sa labanan, ni sa katandaan, ano ang kinakatakutan niya. Isang araw bumagsak siya sa lupa at tinukso ng maliit na hipon. Han Sanchen is that dragon, ang pagpapahirap sa kanya kasama ng ating mga sundalo ay katumbas ng panunukso sa kanya ng mga hipon. Sa bagay na ito, Huya, napakaganda ng trabaho mo. Gusto lang ni Huya na maibsan ang pag-aalala ng mga matatanda, sabi ni Huya. Sinulyapan ng matanda ang mga cronies, hindi katakataka na napasaya mo ang lahat ng aking mga crony 2 araw lamang pagkatapos mong bumalik, at nagsimula ka pang ihiwalay si Chanho, ikaw talaga ay napakatalino, at mayroon kang sariling mga pamamaraan. Sabi ni Huya, ang aking mga nasasakupan ay nakakaalam lamang na sila ay hindi sapat na kwalipikado, kung gusto nilang gumawa ng magandang trabaho sa hinaharap, kailangan silang pangunahan ng mga nakatatanda na may higit na senior qualifications, kung kaya't sila ay gagawa ng higit pa sa kanilang sarili at ibabahagi ang ilang pasanin sa lahat, ngumiti. Ang matanda, at ang lahat ng mga crony ay nasiyahan din sa pagganap ni Huya, sino ba naman ang may ayaw sa mga kasamahan na hindi kumukuha ng kredito sa harap nila at sisisihin kapag may nangyaring mali. Elder, wala bang paliwanag si Chanho sa bagay na Chanho? Oo, matandang kasamahan natin siya, bigyan din natin siya ng pagkakataong magpaliwanag. Medyo nalungkot ang matanda, gusto kong tanungin siya kung ano ang nangyari, ngunit pagkatapos niyang mahuli, siya ay labis na nagagalit at tumangging kilalanin ang kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos niyang ganap na kumalma, siya ay nakoma, at siya ay gising pa rin. Ang binigay ni Han Sanchen sa kanya ay napakapeke na mukhang totoo, kapag pilit mo itong gagawin, siguradong mababaliw ka. Gayunpaman, si Chanho ay matako at kumuha ng isang malaking halaga ng elixir upang mapunan ang kanyang katawan bago mag-practice. Kapag ang isang backlash ay naganap sa kanyang katawan, siya ay natural na magiging mabangis. Not to mention na saglit lang siyang hindi magi gising, kung mabaliw man siya at hindi siya papatayin, ito ay isinasaalang-alang na siya ay may malalim na pundasyon. Elder, huwag kang mag-alala, malalaman din ang bagay na ito, may nagpayo. Oo, ang formation sa Yetian City ay umabot na sa kanyang huling kritikal na punto, buti na lang wala kaming planong pasukin ito pansamantala, ilang araw at gabi nang umaatake ang mga sundalo, at ngayon ay pagod na, lipulin ang mga tropa ng kaaway. Sa panahong iyon ang pangkalahatang sitwasyon ay napagpasyahan na, at ang usapin ng Chanho ay ihahayag, at ang dobleng kaligayahan ay darating.
Bahagyang nasiyahan ang matanda matapos marinig ang aliw mula sa kanyang malalapit na tagasunod. Mayroong mabuting balita sa lahat ng dako, at ito ay talagang isang malugod na pahinga mula sa maraming araw ng antok. Kapag natapos na ang bagay na ito, isusumbong ko ito sa Panginoon at gagantimpalaan kita sa iyong pagsusumikap, sabi ng matanda. Hindi mahirap para sa amin, ito ay aming pagpapala na makapaglingkod sa mga matatanda, sagot ng lahat. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa labas ng tent, pagdating niya sa pinto, bigla siyang huminto. Although I don't have any worries at the moment, I still have things to do after all. Although masarap ang alak, huwag mong hayaang ma-distract ka sa trabaho mo. Pagkasabi niyon ay umalis na ang matanda kasama ang mga tao. Pagkaalis ng matanda, naghiyawan ang lahat. Bagamat hindi tahasang pinahintulutan ng matanda na ipagpatuloy nila ito, halatang walang ibig sabihin ang mga salita ng matanda laban sa kanila. Ito ay nagpapakita na kahit na ang mga matatanda ay sumasang-ayon sa kanilang kasalukuyang mga aksyon. Halika na kuya, tumugtog tayo at sumayaw. Wild ang pagkanta at buhay na buhay ang atmosphere na biglang nagdagdag ng ibang kulay sa boring na gabing ito. Gayunpaman, sa isang tiyak na sulok, kasunod ang kadiliman at kalungkutan. Miss, malapit na maggabi, kahit malapit na tayo sa kampo ng isa't isa at hihina ng husto ang sobrang lamig, malamig pa rin, uminom ka ng mainit na sabaw para uminit ang sarili mo. Dumating si Chimeng sa dilim, dahan-daang may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Kinuha ni Luroxan ang mainit na sabaw at mahinang sinabi, kung hindi ka mabubuhay dito, maaari ka pa ring gumawa ng mainit na sopas, Chimeng, determinado ka. Tungkulin ni Chimeng na alagaan ang binibini, kahit mahirap, kailangan niyang gumawa ng paraan. Bahagyang ngumiti si Luroxan at walang ibang salita, ngunit para kay Chimeng, ito ay sapat na. Ito ay palaging mahirap para sa binibini na ipahayag ang kanyang mga opinyon, at ang kanyang init ng ulo ay madalas na lubhang hindi matatag, gayunpaman, ang aking relasyon sa kanya ay naging mas mahusay kamakailan. Speaking of which, kailangan kong magpasalamat kay Han Sanchen para sa lahat ng ito. Kung hindi dahil kay Han Sanchen, hindi siya magkakaroon ng napakaraming pagkakataon na mapag-isa kasama si Luroxan, at sa ganitong malupit na kapaligiran. Ngunit dahil nga sa ganitong kapaligiran at sa pagiging magkasundo nilang dalawa araw at gabi, halatang nagbabago ang ugali ng dalaga sa kanyang sarili. Miss, matagal nang nabihag pabalik sa base camp ng kalaban si Han Sanchen, pero walang gumagalaw, baka may aksidente. Nanatili si Chimeng sa tabi ni Luroxan at mahinang nagtanong. Although I believe what you said before, hindi madaling mahuli si Han Sanchen, dapat may mga ideya siya, pero kung tutuusin, ito ay nasa base camp ng kalaban. Sa makatuwid, maraming variable at kahirapan. Dahan-daang humigop ng mainit na sopa si Luroxan, at pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, Chimeng, kailangang makapaghintay at matyaga ang mga mangingisda. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Luroxan, tumanggo si Chimeng. Ngunit natatakot ako na ang Yetian City ay hindi na kayang maghintay pa. Oo, ayon sa katalinuhan, ang defensive formation ng Yetian City ay karaniwang nasira, at ang distansya ay bumagsak, sa loob lamang ng isang suntok, gayunpaman, ang kalaban ay tila ayaw gumawa ng isang malakas na pagtulak, ngunit pinili na huminto. Tila ang lungsod ay dapat na nawasak sa magkakasunod na mga araw, at ang kalaban ay mayroon din ako ay nag-aalala na kami ay dapat na bumalik sa kanilang pisikal na lakas, hukbo, at pagkatapos nating magkaroon ng sapat na pahinga, maaari nating sirain ang lungsod sa isang iglap. Bahagyang kumunot ang noo ni Luroxan, kung gayon ang panahong ito ng pahinga ay hindi dapat mahaba, sa pinakamaraming bukas ay madaling araw na lang. Tumanggo si Chimeng, kaya, sa kadahilan ng ito, maliwanag na wala ng gaanong oras para sa Han Sanchen, sa sandaling masira ang Yetian City, kahit na matagumpay ang plano ni Han Sanchen na palalimin ang lungga ng Tigre, wala siyang lugar na matatakbuhan. Nangangahulugan din ito na siya ay mapapalibutan ng malalim at hindi man lang magkakaroon ng anumang suporta. Sa malawak na kagubatan, walang mga tao sa loob ng libu-libong milya, at wala kahit anumang kanais-nais na lupain, halos imposibleng makalusot ang isang sundalo sa ganoong sitwasyon. Ito ay ang parehong desperado na sitwasyon. Hindi maiwasan ni Luroxan na mag-alala,
Sa katunayan, ang pinakamagandang ideya niya ay makakapit pa rin si Ye Tiancheng, at pagkatapos ay makapasok si Han Sanchen sa lungga ng tigre at gumawa ng isang bagay na nakakagulat. Sa ganitong paraan, sa 2 day andang, maaaring makamit ng Han Sanchen ang isang desperadong ganting atake. Pero kung hindi nyo kayang bantayan ang isa't isa, sa ganyang environment, grabe. Hayaan ang aming mga tao na pumunta upang tumulong na lumaban at bumili ng ilang oras para sa Han Sanchen, sabi ni Lu Roxen. Para maging patas sa iyo, Miss, sa katunayan, ang ating mga tao ay lihim na naghahanap ng mga paraan upang tumulong sa paglaban nitong mga nakaraang araw, kung hindi, alam mo rin na ang Yetian City ay hindi maaaring mapanatili ang sarili sa loob ng mahabang panahon na umaasa lamang sa pagtatanggol ng porma sayon. Pagkatapos noon, ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo, magaling si Chimeng mag-opinion, please punish me. That team was given to you just to make you flexible, bakit ka guilty? Ikanaway ni Lu Roxan ang kanyang kamay, wala na bang ibang paraan? I only used the temporary troops you gave me, most of the other troops who came this time are still waiting in place, these people, I don't dare to make decisions on my own, at the same time, alam na alam ko rin na kung magpapadala tayo ng napakaraming tao, kung may mga lalaki at mga kabayo, malamang na hindi tayo makakalaban ng patago, kaya't nag-aalala ako sa pagiging lupo. Parang may iniisip, ilang saglit lang ay inangat niya ang ulo niya, Chimeng, pass my order. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!